Summer noong 2021, nagplano ng isang 4 na buwang cross-country trip sa US ang young couple na sina Gabby at Brian. Ito ay bilang selebrasyon sa kanilang engagement. Bilang aspiring vlogger at influencer, idinodokumento ni Gabby ang bawat kaganapan sa kanilang travels. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang itong huminto sa pag-update ng kanyang social media accounts. Ang sana'y pagsisimula ng kanilang dream adventure ay maagang nagwakas nang umuwi ng mag-isa mula sa kanilang paglalakbay si Brian. At nawawala na ang kanyang fiancé na si Gabby. Ang misteryosong pagkawala ni Gabby ay nagpasiklab ng interes ng publiko sa buong mundo. Marami sa social media ang nakiisa para sa paghahanap ng hustisya. Ano ang mga red flag na hindi nabigyang pansin na posibleng nakapagpabago sa ending ng trahedyang ito? Kaya't kunin na inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Gabby Petito Murder Case. Si Gabriel Gabby Petito ay isang New Yorker na ipinanganak noong March 19, 1999. Lumaki ito bilang sentro ng isang masayang blended family. Sadyang nakakahawa ang mga ngiti ni Gabby. Marami itong kaibigan dahil sa bright personality nito. Inilalarawan ito bilang brilliant artist at free spirit. Inspirasyon nito ang nature at adventure. Kaya naman wala nang nagulat sa pamilya ni Gabby nang bigla itong mag-resign sa kanyang trabaho bilang nutritionist at magdesisyon na mag-travel sa buong Amerika sakay ng isang van. Ngunit hindi ito maglalakbay ng solo. Plano nito na tuparin ang kanyang lifelong dream kasama ang kanyang fiancé na si Brian Laundrie. Si Brian Christopher Laundrie ay isang kaibigan at kaklase ni Gabby noong high school. Para sa mga nakakakilala, si Brian ay isang tahimik, jolly at napaka-charismatic na tao. 2 years matapos ang kanilang graduation, 2019 nang muling nagkaroon ng komunikasyon sina Gabby at Brian at hindi nga nagtagal ay nabuo ang kanilang romantic relationship. Kinalaunan, lumipat ang pamilya ni Brian sa Florida. Inaya nito ang nobya na sumama sa kanya. At mula sa basbas ng pamilya ni Gabby, dahil sa malaking tiwala kay Brian, pinahintulutan nila ito na mag-move in kasama ang boyfriend. July 2, 2020, masayang ini-announce ni Gabby sa Instagram ang proposal sa kanya ni Brian. Makalipas ang ilang buwan, noong December 11, 2020, muling nag-post si Gabby sa Instagram upang ipaalam na bumili sila ni Brian ng isang 2012 Ford Transit van. Dahil sa pandemic, na-postpone ang wedding plans ng dalawa, kaya naman sa halip ay nagdesisyon ng mga ito na mag-travel na lamang bilang celebration ng kanilang engagement. At 1 taon nga mula nang ma-engage, noong July 2, 2021, nagsimula ang kanilang 4 na buwang cross-country trip. Pangarap ni Gabby na maging isang vlogger at influencer. Mula sa pagiging creative nito at passion sa arts, batid nito na higit niyang may express ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbablog. Kaya naman ang goal nito ay maidokumento ang kanilang buong paglalakbay sa YouTube at sa Instagram. Excited itong ipakita sa buong mundo ang kanyang van life journey at kalaunan ay makahakot ng followers sa social media. Nang sa gayon ay maging source of income rin nito ang bagay na kanyang gustong gawin. Noong July 4, ipinost ni Gabby ang kanyang kauna-unahang larawan sa Instagram, isang solo picture sa Monument Rocks. At sa parehong araw, ipinost naman ni Brian ang larawan nila ni Gabby na may caption ukol sa kanilang best decision ever, ang pagkasyahin ng kanilang buhay sa isang maliit na van. Sa mga sumunod na araw, matutuntun mula sa mga walang palyang post ni Gabby ang mga lugar na sunod nilang tinahak. Tumitigil ang mga ito sa iba't ibang campsites, national parks at monuments. Bakas ang labis na kasiyahan at tila best time of their lives ng dalawa sa bawat larawan na kanilang ipinopost. Sa mga unang post ay puro solo picture lamang ni Gabby ang makikita, bagamat sa bandang huli ay kasama din nito sa mga sweet moments si Brian o kaya ay mga solong videos lamang ng kanyang fiancé. Lahat ng maliliit na detalye ng kanilang experience ni Brian ay ipinopost ni Gabby. Kitang-kita sa social media kung gaano kamahal ng dalawa ang isa't isa na para sa marami ay isang couple goals. Young and in love na hinaharap ang mundo ng malaya at ine-enjoy ang bawat minuto ng magkasama.
Hanggang sa isang araw, bigla na lamang nahinto ang mga post ni Gabby, maging ang mga updates nito sa kanyang pamilya. Noon ay parati nitong nakakausap ang kanyang mga magulang, maging sa text man o sa FaceTime. Subalit isang araw ay hindi na ito nagbibigay ng update sa kanila. August 29 pa ang huling message na natanggap ng nanay ni Gabby na si Nicole mula sa kanyang anak. Maging si Brian ay hindi na nila makontak. At kahit ang best friend nitong si Rose na umaasang babatiin ni Gabby sa kanyang kaarawan ay nakaramdam rin ng pag-aalala ng ilang araw na niya itong hindi nakakausap. Kaya naman noong September 11, 2021, hindi na nakatiis si Nicole at inireport na ang pagkawala ni Gabby. 11 araw na mula nang huli nitong mahagilap ang anak. Bagamat noong una ay kwestiyon ang sumbong nito. Dahil kung tutuusin, si Gabby ay nasa hustong edad na at kasalukuyang nasa paglalakbay noon, sa huli ay dineklara rin ito bilang missing person. Agad ring sinimula ng investigasyon. At sinimula ng mga pulis na alamin ang timeline ng mga kaganapan bago at hanggang sa mawala si Gabby. Ang mga huling lugar na pinuntahan nito, mga huling taong nakausap at nakakita rito. Una nang sinilip ng mga ito ang social media accounts ni Gabby. Mula sa kanyang mga Instagram post, nakuha ng mga investigador ang ilang clue sa misteryo ng pagkawala nito. Pinag-aralang mabuti ng mga investigador ang bawat post at digital footprints na iniwan ni Gabby bago ito maglaho noong September 2021. Noon ay napansin ng mga ito ang unusual activity sa page ni Gabby. Matapos ang huling post nito noong July 31 sa Canyonlands, biglang nanahimik ang Instagram nito ng 12 araw. Para sa iba ay normal lamang ito. Subalit bilang isang aspiring vlogger, ipinopost ni Gabby ang kanyang mga pang-araw-araw na ginagawa, pati na rin kung saan siya naroroon. Kaya naman katakataka kung bigla na lamang itong hihinto sa kanyang pag-update. Napuna rin ng mga ito na hindi pa nakakamit ni Gabby ang inaasam nitong libo-libong followers. Sa kabila ng consistent nitong post, nasa 900 pa lamang ang followers nito noon. Kaya naman malamang ay wala rin itong kinikitang pera. Maaaring naging dahilan nito ng stress para kay Gabby maging kay Brian. At ang stress na ito ang posibleng nagdala ng sunod-sunod na problema. Para sa mga investigador, indikasyon nito na hindi naging maganda ang takbo ng trip ni Gabby at Brian gaya ng kanilang inaasahan at ipinapakita sa social media. Mula sa paunang investigasyon, galing sa accounts ni Gabby, dali-daling kinontak ng otoridad ang fiancé nitong si Brian Laundrie, ang huling taong kasama nito base sa records. Subalit hindi nito sinasagot ang mga tawag. Kaya naman naisip ng mga ito ang posibilidad na may trahedyang nangyari sa dalawa. Usong-uso sa ngayon ang pagkakamping at pagtatravel sakay ng van at iba pang uri ng sasakyan na ikinonvert upang maging maliit na tahanan. Para sa marami, nakakaengganyo ang ganitong klase ng lifestyle. Ngunit ang realidad, marami itong kaakibat na panganib. Maaari kang mapadpad sa mga hindi ligtas na lugar. Sa mga sitwasyon na parehong nawawala ang isang couple na magkasamang nagtatravel sa isang van, ipagpapalagay ng mga otoridad na nawala o naligaw ang mga ito sa isang trail, nawasak o nagkaaberya sa sasakyan o kaya naman ay may nanakit sa mga ito. Nang hindi mahagilap si Brian, pinakiusap ng New York investigators sa Florida Police kung maaaring sadyain na ng mga ito ang tahanan ng mga magulang ni Brian upang tanungin kung alam ba ng mga ito ang kinaroroonan ng dalawa. At doon na nagsimula ang mga serye ng mga nakakabahalang pangyayari. Napag-alaman ng mga ito na hindi nawawala si Brian. Naroon lamang ito sa bahay ng mga Laundrie. At ang malaking red flag, walang sino man kina Brian at sa mga magulang nito ang nais makapag-usap sa mga pulis. Sa halip, binuksan ng mga ito ang pinto at nag-abot ng isang business card ng kanilang attorney. Bakit tumangging makipagtulungan si Brian sa mga pulis na hanapin ang kanyang nawawalang fiancé? Bago ito, una nang tinawagan ng nanay ni Gabby ang mga Laundrie upang tanungin kung nakausap ba ng mga ito ang couple. Subalit wala itong nakuhang anumang sagot mula sa mga ito. Ngunit higit na ikinagulat ng mga investigador ang kanilang sunod na natuklasan. Lampas 2 linggo nang nasa Florida si Brian kasama ang kanyang pamilya
at hindi nito kasama si Gabby. 2 people went on a trip, 1 person returned, and that person that returned isn't providing us any information. Sa loob ng mga araw na yon, kasama ni Brian ang mga laundry na nagkakamping at namamasyal. Ilang mga saksi ang nakakita kay Brian sa iba't ibang pagkakataon, habang ang kanya namang future wife ay ilang linggo nang nawawala. Ilang beses pa ulit-ulit na sinubukang kausapin ng mga ito si Brian, ngunit bigo ang mga ito. Maraming katanungan ang nagsilitawan sa kung nasaan na nga ba si Gabby. Posibleng tumuloy ba ito sa isang kaibigan o nagkatampuhan lamang ba sila ni Brian? Subalit para sa mga magulang at kaibigan ni Gabby, wala ito sa karakter nito. Sa patuloy na investigasyon, habang tikom ang bibig ni Brian, hinanap ng mga ito ang ilang kasagutan sa pamilya at kakilala naman ni Gabby. Inalam ng mga detective kung anong klaseng relasyon mayroon ang dalawa. At noon nga ay nadiskubre ng mga ito na iba ang nakikita sa social media sa totoong nangyayari sa loob ng relasyon ni Gabby at Brian. Hindi kasundo ni Brian ang mga kaibigan ng nobya. Dahil ang tanging nais nito ay sa kanya lamang ang lahat ng atensyon ni Gabby. Masyado umano itong possessive. At para naman kay Gabby, gagawin nito ang lahat, mapasaya lamang si Brian. Gaya na lamang ng paglipat nito mula New York patungo sa Florida kasama ang pamilya ng nobyo, makapiling lamang ito. Bilang isang nooy 20 years old na babae, malaking desisyon ang paglayo ni Gabby sa kanyang sariling pamilya. Mula sa mga nakalap na impormasyon, muling binalikan ng mga ito ang Instagram ni Gabby at napansin na matapos ang 12 days break sa social media, bigla itong nag-post muli noong August 12, isang solong larawan sa Moab, Utah. Hanggang sa nanahimik itong muli. Kaya naman kinontak ng mga ito ang pulis sa nasabing lokasyon upang magtanong. At natuklasan ng mga ito na sa parehong araw ng huling post ni Gabby, 2 911 call ang natanggap ng Moab Police. We drove by and the gentleman was f***ing the girl. And then we stopped, they ran up and down the sidewalk, he proceeded to hopped in the car, and they drove off. They were sort of stopping over a phone. I want to say that he was trying to grab her phone, and then it seemed like he had sort of blocked the one side of the van and sort of wasn't letting her in, and then the male was stepping into the driver's seat, and he said something about why you being so mean. I remember sort of him a few times, and it wasn't like blood in the face, but just kind of like two kids kind of fighting. But there's like something was off, like a weird vibe. Mabilis na naspatan ng mga pulis ang nasabing white van. Pinahinto ng mga itong sakay upang questionin. Bumungad sa mga ito ang nooy halatang ninenervyos na si Brian. Habang si Gabby naman na nasa passenger seat ay luhaan at agad na humingi ng dispensa sa mga pulis. What's your guys' names? I'm Brian. Gabby, Brian? Okay. What's going on? How come you're crying? I was distracting him from driving. I'm sorry. Sa kanila pinababa ang mga ito upang hiwalay na kuhanan ng pahayag. Keys are on the hood. You want to tell me what's going on? Yeah, I don't know. It's just something. I have really bad OCD, and I was just cleaning and straightening up back of him before, and I was apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean because... Malayong malayo ang anyo ni Gabby sa mga masasayang post nito sa social media na parating may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Kabaliktaran ng babaeng makikita sa police bodycam. I'm trying to start a blog. So I've been building my website. I'm really stressed that I don't really believe that I could do any of it. So that's kind of been like a, I don't know, he's like down there. I don't know, we've just been fighting all morning and he wouldn't let me in the car before. And then Why wouldn't he let you in the car? Because of your OCD? OCD? He told me I needed to calm down. But I'm really calm all the time. And he really stresses me out. And this is a rough morning. So, tell me what's going on. The series gets worked up sometimes, and I try and really distance myself from her. So like I lock the door and I walk away from her. Well, whatever.
I know I shouldn't push, but I was just trying to push you where you know, let's just take a minute, step back and breathe. And she got me. Can I see your hand? Oh, you got a mark right here. Oh, that's normal. Oh. Okay. It's like closer there. I suppose fingernails, but I'm not complaining. I'm not complaining about these bruised or tender or anything like that. I'm fine. Well, I love that. I hope she doesn't have to make a complaints with me. Nang questionin ng mga pulis, agad inako ni Gabby ang kanyang pagkakamali. Una umano itong nanakit kay Brian, kaya naman nasaktan rin siya nito. Where'd you hit him? I slapped him. You slapped him first, and then it's on his face? You guys told me to shut up. How many times did you slap him? Romeo, India, Alpha. Just a couple. And then what? And then his reaction was to do what? Grabbed my arm so I wouldn't slap him. He just grabbed you? Yeah. Did he hit you though? I mean, it's okay if you're saying you hit him, and then I understand if he hit you, but we want to know the truth if he actually hit you. Because you know. I guess, yeah, but I hit him first. Where did he hit you? Don't worry, just be honest. Guys, my face, it's like, I guess. He didn't hit me in the face, like, you know, like, punch me in the face or anything. Did he slap your face or what? Well, like, he like grabbed me, like, with his nail, and I guess that's why it was, I definitely have a cut right here, so I could feel it. Yeah. Quick question, you said you him in the arm. Did you grab the steering wheel? No, I didn't. You did not touch the steering wheel? I didn't touch the steering wheel, but only for like a second, because I just saw the lights come on, and it was more just like, you're an idiot, like, you know. But did you grab the steering wheel and like swerve or anything like that? No. I didn't touch the steering wheel at all. Mula sa halos isang oras na interogasyon sa dalawa, ipinagpalagay ng mga pulis na si Brian ang biktima. Nang mapagtanto ni Brian na hindi siya ang tinuturing ng mga pulis na attacker sa kanilang dalawa ni Gabby, bigla itong naging kampante. Nagsimula itong makipagbiruan sa mga pulis. Lumabas ang personalidad nito sa mga sunod na ikinilos. Kung paanong kumbinsihin nito ang mga tao sa kanyang paligid na siya ay hindi threat bagkus sa isang taong mapapagkatiwalaan. Makikita sa video kung paano nito nakuha ang loob ng mga pulis nang makausap niya ito ng mas matagal. Matapos ang kumprontasyon sa dalawang panig, nagdesisyon ng mga ito na hindi patawan ng charges ang sino man kina Gabby at Brian. Sa kondisyon na maghihiwalay ang mga ito ng pansamantala upang makapagpalamig sa isa't isa. Ibinigay ng mga ito ang susi ng van kay Gabby at hinayaang mag-drive. Habang si Brian na itinuturing na kawawang biktima na kailangang ilayo upang mailigtas sa sitwasyon na yon ay pinatuloy ng mga ito sa isang hotel. Inihatid pa nila ito papunta roon. I really appreciate it. Thank you so much for everything. No problem. It's nice meeting you, Brian. Nice to meet you. Ngunit ayon sa isang criminal profiler na nakapanood ng video, malinaw na hindi si Brian ang biktima. Mula sa mga galaw at iniasal ni Gabby sa footage, mababatid na ito ang totoong biktima. Nang pahintuin ng mga pulis ang van, kitang-kita kung gaano kabalisa si Gabby. Umiiyak at halos nag-hyperventilate. Mabilis rin itong inako na siya ang may kasalanan nang sa gayon ay hindi mapahamak ang kanyang fiancé. Mapupuna naman na si Brian ay kalmado lamang at mabilis na itinuro si Gabby bilang agresor at siyang nagsimula ng away. Isang araw matapos ang paghihiwalay ng isang gabi, nagsamang muli sina Gabby at Brian. At matapos ang insidenteng ito, naging tahimik muli ang Instagram ni Gabby. At espekulasyon ng mga investigador, doon na mas lalong lumala ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Mula sa hawak na impormasyon ng mga investigador ukol sa nangyaring domestic abuse, inalam ng mga ito ang mga sumunod na kaganapan matapos ito. At nadiskubre sa pamamagitan ng mga resibo at flight data na ilang araw matapos ang 911 call noong August 17, lumipad si Brian ng mag-isa pabalik sa Florida. Ito ay upang linisin umano nito ang kanyang storage unit upang makatipid ng pera. Nagpapahiwatig na mayroong pinagdaraanan ng dalawa. Habang wala si Brian, nag-post naman si Gabby ng kauna-unahang video nilang dalawa sa YouTube. Isang 8 minutes long video ng kanilang road trip. I think our plan for today is to just hang out here in the tent
Brian's stretching, doing some morning yoga. I love the band. So, we are right outside Capitol Reef right now in a free dispersed camp spot. Since we left New York, I've only set up my hammock once, and now we're all the way in Utah, and luckily enough, I was able to set up my hammock in one of these trees. And we're kind of like in the desert. Very few trees. Makikita ang mga masasaya at sweet footage ng mga ito na para bang walang problema. Makalipas ang 6 na araw, noong August 23, muling bumalik si Brian sa Utah upang makasama muli si Gabby. Ayon naman sa mga magulang ni Gabby, kausap pa nila ito noong August 25 at ipinaalam sa kanila na nasa Grand Tito ng mga ito at maayos ang lahat sa kanila ni Brian. August 27, natunto ng mga ito mula sa resibo ng credit cards na nagtungo ang dalawa sa iba't ibang lokasyon gaya ng gas station at convenience store. Nakuhanan sa CCTV ang mga ito na nag-iikot-ikot sa Whole Foods, ngunit walang biniling kahit ano. Mula sa mga videos, nalaman ng mga investigador ang timeline kung saan nagpunta sina Gabby at Brian at nabatid ng mga ito na noon ay buhay ang mga ito. Natuntun din ng mga ito na pagkagaling sa Whole Foods, nagtungo naman ang dalawa sa isang Mexican-style restaurant kung saan ilang saksi ang nagpatunay na nakita nga nila ang mga ito. Ayon sa isa, noon ay nagkaroon ng argumento sa pagitan ng dalawa at ng isang staff ukol sa bill. Inilarawan ng saksi si Brian bilang agresibo at salbahe sa staff. Habang si Gabby naman ay tila balisa at umiiyak lamang sa gilid habang nangyayari ang komosyon. Sa parehong araw, August 27, nakatanggap ng isang tila kakaibang message mula kay Gabby ang kanyang ina. Tinawag nitong Stan ang kanyang lolo, na kailanman ay hindi pa umano nito ginamit. Bagay na nakapagpaisip kay Nicole. Bagamat noon ay hindi nito masyadong dinibdib dahil alam nitong magkasama naman sina Gabby at Brian. Makalipas ang ilang araw, noong August 30, saka pa muling nakatanggap ng mensahe si Nicole sa kanyang anak. Ayon kay Gabby, wala umanong signal sa Yosemite. At iyon na ang huling beses na nakakuha ng update ang ina ni Gabby mula sa kanya. Tonight in the search for a missing 22-year-old woman who was traveling through Utah. Gabrielle Petito's boyfriend released. Hindi nagtagal, nakarating na sa national news ang istorya ng misteryosong pagkawala ni Gabby. Naging mainit na topic rin ito sa social media, kung saan mistulang naging private detective ang bawat isa para hanapin ang nawawalang si Gabby Petito. Habang lumilipas ang mga araw, lalong tumitindi ang interes ng publiko sa kasong ito. Iba't ibang teorya ang nagsilitawan. Nang maglaho si Gabby, sa isang iglap ay nakuha nito ang pinapangarap na followers sa social media. Ngunit hindi sa paraang kanyang inaasahan. Millions na nag-like at sumubaybay sa mga previous post nito. At gaya ng mga investigador, hinimay-himay ng mga ito ang bawat post sa pag-asang makakuha ng clues. Ngunit hindi lamang si Gabby ang sinundan ng mga ito, kundi pati na rin ang mga accounts ni Brian, kung saan naikumpara ng mga ito ang magkasalungat na personalidad ng dalawa. Sobrang dark ng mga post ni Brian, habang purong light at bright naman ang kay Gabby. Hindi nagtagal, sinugod na rin ng mga tao ang laundry residence upang hanapin ang kasagutan para sa katanungan ng lahat kung nasaan na si Gabby. Halos 24/7 silang naroroon kasama ng mga TV reporters and crews. Dahil sa patuloy na pangingialam at panaghoy ng publiko, pinangalanan na noon si Brian bilang person of interest sa pagkalaho ni Gabby. Kasunod nito, humarap sa isang press conference si Mr. Joseph Petito. Nagsusumamo ito kay Brian sa pamilya laundry at sa publiko na isiwalat na ang mga nalalaman ukol sa pagkawala ng kanyang anak. Noon rin ay kumpiyansang ipinaalam ng mga pulis sa madla na alam nila ang kinaroroonan ni Brian at yun ay sa tahanan nito sa Florida. Subalit ang katotohanan, walang nakakaalam kung nasaan na nga ba ito, kahit pa ang kanyang mga magulang. Isang araw matapos sabihin ng mga pulis na alam nila kung nasaan si Brian, tinawagan naman ng mga ito ng mag-asawang laundry upang ipaalam na nawawala ang kanilang anak. Labis ang gulat at galit ng lahat nang kumalat na ang balita na naglaho na rin ang nag-iisang person of interest na si Brian. Paano nitong natakasan ng otoridad na inakala ng lahat na mahigpit na nagbabantay sa kanilang target,
ang taong tanging nakakaalam kung nasaan na si Gabby. Dahil dito, hindi lalo tinantanan ng mga tao ang pamilyang Laundrie. Where is Gabby? Where is Gabby? Where is Gabby? You guys have blood on your hands too! You have blood on your hands! Please, if you or your family have any decency left, please tell us where Gabby is located. Tell us if we are even looking in the right place. Kahit ang kilalang si Dog the Bounty Hunter ay nakiisa na rin sa paghahanap, mataas ang reputasyon nito na tugisin ng mga taong nagtatago sa batas. Malinaw na naging pabaya ang otoridad sa paghawak ng kaso, na unti-unting nag-alis ng pag-asa para sa pamilya Petito na makauwi pa ng buhay ang kanilang anak. Batid ng mga ito na kalaban na nila ang oras. Samantala, napag-alaman ng mga investigador na bago umalis, sinabi ni Brian sa kanyang mga magulang ang destinasyon nito, ang Carlton Reserve. Ang Carlton ay nasa Northport, Florida. Sobrang laki at lawak ng lugar na ito. Pinamumugaran nito ng mga wildlife gaya ng alligator sa tahas na lubhang mapanganib. Ito ang kailangang suyuri ng mga otoridad sa lalong madaling panahon. Habang hinahanting ng mga pulis si Brian sa Florida, patuloy naman ang malawakang search kay Gabby sa Grand Teton. Gamit ang mga cadaver dogs, helicopters at drones, walang tigil ang paggalugad ng mga otoridad sa huling lugar kung saan ito namataan. Noon ay 1 buwan na ang lumipas mula na ito'y mawala. Habang tumatagal, unti-unting lumilit ang tsansa na matagpuan pa ng buhay si Gabby. Hanggang sa 2 mahalagang tip ang nakuha ng mga pulis na nakapagpabago ng takbo ng investigasyon. Una, ang tip na nagmula sa TikTok galing sa isang nagngangalang Miranda Baker. Came in the car, he offered to pay us like $200 to give him a ride, like 10 miles. So that was kind of weird. He then told us he's been camping for multiple days without his fiance. He did say Ayon kay Miranda, August 29 nang madaanan nito sa kalsada si Brian at humingi ito ng pabor na makisabay sa kanilang van. Nag-alok ito ng $200 upang ihatid ito sa Jacksontown. Halos 10 minuto lamang ang biyahe papunta roon, kaya naman nagtaka si Miranda at ang boyfriend nito dahil sa sobra-sobrang offer nito. In conversation, I brought up, yep, like we're going to Jackson. He freaked out. He's like, nope, I need to get out right now. You know, like pull over. So we pulled over. Habang nasa biyahe, maayos umano ang pakikipag-usap ng mga ito kay Brian. Hanggang sa bigla na lamang itong nataranta at pinahinto ang van at saka ito dali-daling bumaba. Hindi na umano nila ito nakita pa. Matapos ang post ni Miranda, isa pang TikToker ang kumontak sa mga pulis at ipinaalam na sa parehong gabi noong August 29, nakita rin umano nito si Brian. Nakiusap rin itong sumabay sa kanyang van, subalit sa ibang destinasyon naman ito nais magpahatid, sa Spread Creek Camping Area. Pero ilang minuto pa lamang ang lumilipas, bigla namang nagpumilit si Brian na bumaba. Sa parehong encounter ng 2 TikToker, malinaw na balisa at wala sa sarili si Brian ng mga panahong yon. Na tila may dinadala itong mabigat sa kanyang dibdib, dahilan upang maparanoid ito. Mula sa mga tip na ito, nalaman ng mga investigador na noong August 29 ay hindi na magkasama sina Gabby at Brian. At hindi nga nagtagal, muling pinatunayan ng social media ang kapangyarihan nito na makalutas ng isang misteryo. Nang makuha ng mga pulis ang piraso ng impormasyon na kanilang pinakahihintay. Nagmula naman ito sa isang YouTuber, ang Bethune family na Tubong, Florida. Gaya ni na Brian at Gabby, ang mga Bethune ay vloggers na nagtatravel rin sakay ng kanilang van. Ayon sa mga Bethunes, nagro-road trip ang kanilang pamilya sa West Coast noong August 27. Noon ay nagtungo ang mga ito sa Spread Creek Campground. Habang nagbabiyahe, gaya ng kanilang normal na ginagawa, kinukuhanan ng mga ito ng pictures at videos ang kanilang paglalakbay. Maya-maya pa, nadaanan ng mga ito sa gilid ang isang nakaparadang puting van na may plaka ng Florida. Tinigilan nila ito upang batiin. Subalit madilim at tila walang tao sa loob. Kaya naman ipinagpalagay ng mga ito na namamasyal lamang sa paligid ang sakay nito. Noon ay tila coincidence lamang ang lahat at nagpatuloy ang paglalakbay ng mga Bethunes. Ngunit nang pumutok sa balita ang pagkawala ni Gabby, doon na binalikan ng mag-asawa ang kanilang footage noong August 27.
Noon ay malakas ang kutob ng mga ito na hawak nila ang susi sa misteryosong kaso ni Gabby. In-upload ng mga ito ang kanilang video sa YouTube at mabilis itong nag-viral at agad na nakarating sa FBI. Kaya naman wala nang sinayang na oras ang FBI at agad na sinuyod ang nasabing lugar kung saan nakita ang van ng nawawalang sina Gabby at Brian. Makalipas nga lamang ang ilang oras, naglabas ng pahayag ang mga investigador na humahawak ng kaso. Earlier today, human remains were discovered, consistent with the description of Gabrielle "Gabby" Petito. Natagpuan na ng mga otoridad ang katawan ni Gabby. Hindi ito kalayuan sa lugar kung saan nakita ng mga bituns ang kanilang van. Natagpuan ito katabi ng mga puno malapit sa isang sapa. Agad na nagtayo ng tent ang mga ito upang protektahan ang integridad ng mga labi ni Gabby. Bumuhos naman ang pakikiramay mula sa mga taong sumubaybay sa kaso. Iba't ibang memorial ang itinayo bilang pag-alala kay Gabby. Dumagsa rin sa Instagram account ni Gabby ang mga tao upang maghatid ng mga personal na mensahe. Sinimulan na rin ang autopsy sa katawan ni Gabby upang opisyal na matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. At hanggat hindi dumarating ang resulta, walang anumang formal na murder charges ang maaaring ihain kay Brian Laundrie o kahit kanino paman. Kaya naman habang hinihintay ito, ginamit ng mga otoridad ang iligal na paggamit ni Brian ng mga cards ni Gabby nang umuwi ito sa Florida upang mauna nang maghain ng federal charges laban dito. Noon ay nakapag-issue na nga ang mga ito ng arrest warrant para kay Brian. Nakahanda lamang ito kung sakaling matagpuan na kung saan ito nagtatago. Kasabay nito, inihimlay na sa kanyang huling hantungan ang nooy 22 years old na si Gabby. Doon ay nagbigay ng isang madamdaming eulogy si Mr. Petito. Take a look at these pictures. And I want you to be inspired. If there's a trip you guys want to take it. Now, if there's a relationship that you're in that might not be the best thing for you, leave it. Now, so when you leave here today, be inspired by what she wrote. October 12, 2021, inilabas na ang resulta ng autopsy ni Gabby. Nakasaad roon na manual strangulation o pananakal ang naging sanhi ng kamatayan nito at itinuturing ito bilang homicide. Ang paslangin ng isang tao gamit ang sariling mga kamay sa pananakal ay lubhang personal, brutal at kailangang gamitan ng malakas na puwersa. Ngunit bukod pa sa pananakal, tumamo rin si Gabby ng blunt force trauma sa ulo at sa leeg nito. Napag-alaman rin na 3 hanggang 4 na linggo nang naka-expose ang wala ng buhay na katawan ni Gabby kung saan man ito nakita. Mula sa mga bagong hawak na impormasyon, handa na ang otoridad na tugisin ang murder suspect na si Brian. Mas lalo pang pinaigting ang paghahanap rito. October 20 nang muling galugarin ng mga ito ang Carlton Reserve. Sa kabila ng walang humpay na mga search, bigo pa rin ang mga ito. Para ang mga itong naghahanap ng karayom sa talahiban sa lawak ng lugar. Hanggang sa ng araw na yon ay nakisali na rin ang mga magulang ni Brian sa paghahanap. At maya-maya pa may nakita agad ang mga ito. Earlier today, investigators found what appears to be human remains, along with personal items. Noon ay lumitaw ang maraming spekulasyon ukol sa mag-asawang Laundrie. Lampas 1 buwan nang naghahanap ang law enforcement sa Carlton gamit ang kanilang iba't ibang resources. Ngunit sa huli ay ang mga magulang ni Brian ang biglang makakakita sa backpack, baril at bungo nito. 30 minutes pa lamang mula nang magsimula ang mga itong maghanap at walang ano-ano ay lumitaw na ang mga gamit pati na rin ang labi ni Brian. Hindi makapaniwala ang marami kung paano ito nangyari. Duda ng mga ito, itininim lamang ng mag-asawa ang mga gamit roon pagkarating. Ayon naman sa iba, batid ng dalawa kung saan naglalagi si Brian kaya natukoy nila agad kung saan ito mahahanap. At 1 araw lamang ang lumipas, nakumpirma na kay Brian Laundrie nga ang mga natagpo ang labi. 1 buwan pa bago naman nakuha ang resulta ng autopsy nito. Mula sa uri ng injury na natamo, napag-alaman na nagpatiwakal si Brian sa pamamagitan ng pagbabaril sa ulo.
Malinaw umano na ayaw managot ni Brian sa kanyang nagawang kasalanan at pinili nito na tapusin ang kanyang buhay kaysa magdusa sa kulungan habang buhay. Mula naman sa na-recover na backpack, natagpuan ng isang journal kung saan nakumpirma na plano na talaga ni Brian na kitilin ang sarili. Nakasulat sa ilang pahina nito ang mga iniisip ni Brian bago pa man ito lisanin ng mundo. Inihayag nito kung gaano nito kamahal si Gabby. Gabby, I wish I was at your side. I wish I could be talking to you right now. I'd be going through every memory we made, getting even more excited for the future. But we lost our future. I can't live without you. Subalit hindi mababasa sa journal ang pag-amin ni Brian sa pagpatay kay Gabby. Sa halip, ibinigay nito ang kanyang bersyon ng pangyayari na humantong sa kamatayan ng fiancé. Ayon sa note, aksidente umanong nahulog si Gabby sa sapa malapit sa kanilang campsite sa Wyoming. Habang nagmamadali patawid sa sapa, pabalik sa kanilang van dahil lumalalim na ang gabi at lumalamig na ang paligid, nakarinig na lamang umano ito ng sigaw at hampas ng tubig. Noong una ay hindi pa nito agad nakita si Gabby dahil sa sobrang dilim kaya tinawag niya ang pangalan nito. Hanggang sa natagpuan niya ito na nahihirapan at naghahabol ng hininga. Nakapari nito ang isang bukol subalit hindi makausap si Gabby kung ano ang eksaktong iniinda nito. Nanginginig ito sa sobrang lamig at basang-basa ng tubig. Sinubukan umano nitong buhatin si Gabby ngunit nakiusap ito na wakasan na lamang ang kanyang paghihirap. Kaya iyon ang eksaktong ginawa ni Brian. Tinapos nito ang buhay ni Gabby ayon mismo sa pagsusumamo nito. Nang matauhan, saka umano na pagtanto ni Brian ang kanyang malaking pagkakamaling nagawa. Nang mawala si Gabby, hindi na rin umano kayang ipagpatuloy ni Brian ang buhay nang hindi ito kasama. Kaya nagpa siya itong sundan ito sa kabilang buhay. Matapos paslangin si Gabby, umuwi ito sa Florida sa kanyang pamilya upang sulitin ang kanyang natitirang mga araw kasama ang mga ito. Mababasa rin roon ang paghingi ni Brian ng patawad kay Gabby. At sa dulo ng kanyang sulat, ipinaliwanag ni Brian kung bakit nito napiling magpakamatay sa Carlton Reserve. Ayon rito, pagkamatay ay umaasa itong pagsasaluhan ng mga wildlife ang kanyang katawan at malamang ay katuwa umano ito ng pamilya ni Gabby. Hanggang sa huli, nagpakita umano ng kontrol si Brian mula sa mga mensahe nito. Pilit itong nangumbinsi na mercy killing ang kanyang ginawa bilang pabor kay Gabby. Kung tutuusin, hindi umano isolated ang lugar na yon at kung gugustuhin ay kakayanin na maisugod si Gabby sa paggamutan kung totoo mang may nangyari rito. Marami ang nalungkot sa kung paano nagtapos ang istorya ng buhay ni Gabby at Brian. Dahil ang nag-iisang tao na sana'y makakasagot sa maraming katanungan ng lahat, lalo na ng pamilya ni Gabby ay wala na rin. Ayon sa eksperto, si Brian ay maituturing na isang narcissist. Ang mga gaya umano nito ay hindi kailanman naakuin ang kanilang nagawang pagkakamali. At gaya ng kanyang last confession, nangatwiran nito ukol sa mga nangyari at itinanggi ang pagiging responsable sa pagkamatay ni Gabby. Sa kabilang banda, kahit wala na si Brian, hindi rin nakataka sa mata ng tao ang mga magulang nito. Ano ang naging partisipasyon ng mga ito upang maitago ang katotohanan? Noong March 2022, naghain ng lawsuit ang pamilyang Petito laban sa mga magulang ng killer ng kanilang anak. Nang mawala si Gabby, naglabas ng statement ang mag-asawang Laundrie na nagsasabing umaasa sila na matatagpuan itong buhay. Nagbigay ang mga ito ng mga kasinungalingan at false hope para sa pamilya ni Gabby. Dahil ang katotohanan, hawak ng mga ito ang impormasyon na wala na si Gabby. Napag-alaman na sa araw ng murder, tumawag si Brian sa kanyang pamilya at nag-confess na wala na si Gabby at kailangan umano nito ng attorney. Malinaw na alam ng mga ito na pinatay ni Brian si Gabby. Subalit sa halip na i-report ang kanilang nalalaman, tinulungan ng mga ito si Brian na ilihim ang katotohanan. Sa kabila ng pagsusumamo ng mga magulang ni Gabby sa mga Laundrie ukol sa kanilang nalalaman, naging tikom lamang ang bibig ng mga ito. Nagdulot ito ng matinding emotional distress para sa pamilya ni Gabby. Nito lamang February 2024, nagkaroon ng private settlement sa pagitan ng dalawang pamilya. Ngunit hindi lamang ang pamilyang Laundrie ang sinampahan ng mga ito ng kaso, kundi pati na rin ang Moab Police.
Nag-file ang mga ito ng wrongful death suit laban sa mga pulis na rumisponde sa 911 call domestic violence. Kasabay nito, inilabas rin ng mga pitito ang kahabag-habag na larawan ni Gabby na kuha mismo nito ilang araw lamang matapos kumprontahin ng Moab Police at ilang linggo bago paslangin ni Brian. Kung paghahambingin ang huling larawang ito ni Gabby sa mga picture at videos na nakikita sa social media nito, makikita ang dalawang mukha ng domestic violence. Sa likod ng masasayang mga larawan, nakakubli ang paghihirap na dinaranas ni Gabby sa kamay ng taong nagsabing mahal na mahal siya nito at hindi kayang mabuhay kapag siya ay nawala. Nagpapahiwatig umano ang larawang ito sa naging kapabayaan ng mga pulis. Kung ginawa lamang umano ng mga ito ang mga tamang hakbang ng mga oras na yon, maaaring nag-iba ang kinahinatnan ng istoryang ito. Nabigo ang mga pulis na alamin ang warning signs ng pang-aabuso na higit na nakapaglagay kay Gabby sa panganib. Napag-alaman na matapos ang insidente noong August 12, 2021, itinala ng Moab Police bilang mental health crisis ang nangyari kina Gabby at Brian sa halip na isang kaso ng domestic violence. Kaisa ang mga petito sa advocacy para sa mas mahigpit na protocols sa pagresponde ng mga pulis sa domestic violence situations. Payo naman ng mga profesional para sa mga taong dumaranas ng pang-aabuso mula sa kanilang partners. Kapag dumating ka sa punto na tinatanong mo na ang iyong sarili kung nakakaramdam ka pa ba ng mental, emotional at pisikal na kaligtasan kasama ang taong ito, panahon na para humingi ka ng tulong. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.